Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na pagtay na. Nako, Senator Rodante Marcoleta may pasabog. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, bago po natin simulan to mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong si Tito Soto at ito po ang kanyang statement mga kababayan. Mukhang ipinagtanggol ni Senator or ni Senate President Soto itong si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito po mga karibin natin ang kanyang statement. Sabi niya po, in fact, kung karaniwang lawyer lang, mas mahusay ang investigative prowess ni Senator Lacson. Ibig sabihin po mga kababayan, mas dalubhasa pa po si Senator Lacson kaya Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan mga kababayan, Senate President Tito Soto naniniwalang mas mahusay si Senator Ping Lacson kaysa sa ibang mga abogado dahil sa malalim na karanasan nito sa mga investigasyon. What do you think, mga kababayan ha? Dami po nang nag-comment dito. Sabi, comedian versus lawyer. At saka, sabi pa po dito, saan na yun? Soto's statement are showing divisiveness, not unity. Will bite him back for sure. O nga no? Senator Marcoleta kahit baguhan, the best. Ilang beses na natin nakita to na talagang lumalaban para sa bayan. You can speak for lawyers if you've never been where they have been since law school. Nako nga no. Anyway, ano po, kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo dito kay Senator Soto? Kay SP Soto na mas kahit hindi abogado, itong si Senator Ping Lacson ay mas matindi pa o mas dalubhasa pa ito kay Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa mga karibin natin, pasadahan din po natin to. Nako, yung spokesperson ni Speaker Martin Romualdez, so yan mga kabayan, ni spokesperson ni Romualdez na si Barbers, giniit na suportado pa rin ng Kamara si Romualdez sa kabila ng mga umuugong na panawagan ng pagbabago. Ayan mga kabayan. Siyempre, di ba? Speaker ka niyan no? I mean, spokesperson ka niyan. Bakit ba spokesperson pa ang isang speaker mga kababayan? PP ba ito? Hindi ba makapagsalita si Speaker Martin Romualdez? No? Or nahihiya siyang magsalita? Di ba? Anong suportado? Ngayon yung makikita, mayroon na pong mga congressman tulad po ni Congressman Kiko Barsaga na medyo bumaliktad na. Dahil sa mga nangyayari pong ito. At marami pa, Toby Chanco, di ba? At yung ilan pang mga kongresista na, nako, baka nga magbaliktaran na ito mga kababayan. Lagot si Speaker Martin Romualdez nito. Ito po mga karibin natin, sabi po ni Speaker Martin Romualdez, sabi niya po dito po sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control scam. Sabi po ni Romualdez, managot, dapat managot. Nako po.
Eh di pauwiin niyo si Saldico, 'di ba? Ipatawag niyo na si Saldico kung managot ang dapat managot para magsalita na po si Saldico kung ano talaga ang nangyari sa inyong dalawa. Ha? Speaker Martin Romualdez, managot ang dapat managot. Parang natatakot na yata kayo eh. No? Sige nga, pauwiin nyo dito si Saldico. Ha? Oh, si Saldico ang susi yata. Ha? Dito po sa flood control anomalies na ito. Pero wala rito mga kabayan kasi nagkasakit eh. No? Nagkaroon ng heart failure. Baka magkasumunod nito na heart problem mga kabayan ay si Speaker Martin Romualdez naman. Baka biglang magkasakit din si Speaker Martin Romualdez ha. Sana wag naman para managot po sila sa kanilang mga ginawang mga kalokohan sa kaban ng bayan. Naka po. Anyway, ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin to. Sabi naman po dito ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG. Sabi niya po dito mga kabayan, if there is one thing President Marcos is serious about, it is ending this cycle of corruption in the government. Tatapusin niya talaga. Ay nako. Tatapusin niya talaga ha. Pero yung pag-iimbestiga ninyo, pabalik eh. Di ba? Kasi sabi po sa balita, imbis na mag-focus sila sa administrasyong ito, babalik po sila sa administrasyon ni dating Pangulong Aquino at dating Pangulong Duterte to investigate flood control projects. Kung seryoso talaga si President Bongbong Marcos Jr., hindi niya na dapat gawin yon. Ang gawin niya, yung administrasyon niya ay linisin niya. Di ba? Hindi ba nakakahiya mga kaubayan? 3 taon ka na namumuno sa ating bansa. Tapos ganito ang mangyayari. Ngayon titingnan ninyo, iimbestigahan ninyo, lilinisin ninyo yung administrasyon ni Aquino, ni administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Pero sariling bahay nyo, hindi nyo nililinis. Wala na tayong magagawa sa mga nakaraang administrasyon. Pero sa administrasyong ito, may magagawa po tayo. Kung baga mga kababayan, linisin mo muna ang sarili mong bahay ngayon, sarili mong bakuran ngayon, bago mo sabihin sa kapitbahay mo, hoy, maglinis naman kayo ng bakuran ninyo. Tingnan nyo yung bakuran ko, napakalinis. Paano mo sasabihin yan? Diba? Hindi mo nga nalilinis sariling bakuran mo eh. Tapos ngayon, iimbestigahan nyo yung nakaraang administrasyon. Sasabihin ng mga alipores mo, seryoso si President Bongbong Marcos Jr. Tatapusin niya talaga ang korupsyon sa gobyerno. Pero teka lang, bakit kung tatapusin nyo ang korupsyon sa gobyerno, bakit yung nakarang administrasyon ang iimbestigahan ninyo? Yung administrasyon ni Aquino at ni Duterte ang iimbestigahan ninyo. Teka lang. Mag-start kayo dito sa present. Para umusad po ang ating bayan. Huwag nyo na pong balikan yung mga nakaraan. Tulad po ng ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi niya na po binalikan kung anumang basura ang iniwan ng nakarang administrasyon. Bagkos sa ito po ay lininis niya at ipinagpatuloy ang magandang mga ginagawa. So ganun dapat ang gawin ninyo, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, i-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan na po natin ang video ito. Ito na po. Sa Kongreso raw inuutusan itong mga diskaya na sa hearing dyan sa House of Representatives, idamay nyo na ang mga senador. Buti na lang at itong mga diskaya ay they have a full trust dito sa Senado, nagsumbong kay
Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, no? Pero ang una nating pag-uusapan, ang una nating i-reaction pala ay itong abogado ng mag-asawang Diskaya. Okay? Nagsumbong kay Senator Marcoleta. Nagsumbong. Nakakatawa nga ito. Kasi alam nyo ba kung bakit? May nag-text sa mga Diskaya na gusto nilang isangkot, no? May nag-text, taga-kongreso raw inuutusan itong mga Diskaya na sa hearing dyan sa House of Representatives, idamay nyo na ang mga senador. Buti na lang at itong mga Diskaya ay they have a full trust dito sa Senado, nagsumbong kay Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta. Ako nga no, nung napakinggan ko ang hearing sa House of Representatives doon sa question and answer ni Luistro at ni Curly Diskaya, unti-unti akong napapabilib nitong si Diskaya. Kasi mas pinili nila ang taong bayan na hindi magalit sa kanila. Wala na silang pakialam kung ang mga kalaban nila ay mga malalaking politicians. Sila ay handa na makipag aminin, no? Na nagbibigay sila dito sa mga big politicians. As isa na nga doon sa mga nabanggit ng mga Diskaya ay itong si Zaldico at si Martin Romualdez. At kung mapapansin mo doon sa House of Representatives ay parang ipinagpatanggol pa nila ang mga nababanggit nitong mga Diskaya. E di syempre, hawak sila sa lieg ni Speaker dyan sa House of Representatives, kaya todo ang kanilang pagbabatikos dito kay Diskaya. Hindi ko maintindihan itong si Bryce Hernandez. Bakit siguro ay dinamay niya itong si Senator Joel at Senator Jinggoy dahil ginisa siya doon sa House of Representatives, sa Senado noong isang araw. So ngayon, mismo itong si Senator Marcoleta ang sa kanyang privilege speech dyan sa Senado ay nagsumbong siya dito sa bagong Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson na ganun po ang nangyari. Ang mga Diskaya nagsumbong sa kanya. Okay, na grabe, kinokontrol pa nila itong mga Diskaya. Mas lalo na akong nainis, nagalit nung nakita ko ang reaksyon ng Presidente Bongbong Marcos na nung in-interview siya sa mga media na ano ang masasabi mo na nasangkot yung pinsan mo, nabanggit ni Diskaya na nagbibigay ng 25%, itong si Martin Romualdez, yung pinsan mo. Alam niyo ba kung ano ang sagot ni Bongbong Marcos? Sabi niya, ganyan naman talaga eh. Talagang madadawit yung mga malalaking government officials. Madadawit nila. Parang ipinagtanggol pa niya si Martin Romualdez. Akala ko ba, Mr. Bongbong Marcos, na wala kang isasanto, sabi mo, kahit relatives pa, wala kang paparusahan mo. Nakarinig ka lang ng pangalan ni Martin Romualdez sa bibig ni Diskaya. Pero anong nangyari? That's one way of saying na itong si Bongbong Marcos ay hindi siya naniniwala sa sinabi ni Curly Diskaya na nagbibigay ito ng 25% kay Martin Romualdez. So yun po ang ipapakita ko una itong kay Marcoleta na nagsumbong sa kanya si Diskaya. Okay? Pero bago ang lahat, okay. So i-play muna natin itong kay Senator Marcoleta. Ito, Senator Marcoleta, pasok. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-i-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan.
Grabe, di ba? Yun ang highlights ha, pero ibabalik yun. Okay, ito. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July 1st. proclamation or after oath taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath taking na tayo, nag-message kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff. Sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Andiyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi para ma-align sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na mag-submit kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po. Grabe, di ba? One way of corruption pa rin yan, mga ganyan eh. Mga ipinapasok na, tingnan nyo, mag-chat lang sa Viber. Sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo. At siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate Alam ko President. po. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Di ba? Buti na lang na hindi mga corrupt itong mga senador natin. Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control project, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. Grabe, no? Yan, booking siya dito. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAP. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors. Na siguro sa mga susunod na panahon,
kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President pro tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng TPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents. Kasi So yan mga kabayan, sana matukoy ang mga tunay na mga mastermind dito po sa flood control anomalies na ito. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.